Radio Drama Drama. Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa ating pinakainabangang programa sa ating radio, ang Dear at Yarlene. Ang ating letter sender ngayon ay isang babae na mula pa sa Mindanao na itatago natin sa pangalang Celine. At ang kanyang istorya na pinabagatang Sa Tadhana May Forever. Ngayon ay sisimulan na natin ang pagtanaw sa kanyang istorya. Sabi nila, pagdating sa pag-ibig, ang salitang tadhana ang siyang magdadala sa iyo sa tunay na pag-ibig. Yung pag-ibig na wagas at hindi matitinag kahit ano pang pagsubok ang darating sa relasyon ninyo. Ako si Celine, isang simpleng babae, teacher at malaki ang pangarap sa buhay. Pero bago ang lahat, sisimulan ko muna kung saan talaga dapat magsimula. End of the school year na naman. Oras na naman para iwan ang boarding house at umuwi sa probensya. Education yung course ko. Kala ka noon madali lang pero ngayon masasabi ko talaga hindi dapat isbulin ang kursong guro. Alas 10 na ng umaga nag-impake na ako dahil bibiyahin na ako pauwi sa amin sa bukid. Dumating ako sa amin bandang alas 2 na ng hapon. Medyo pagod kaya nagpahingan lang din ako pagdating sa bahay. Pagkagising ko, mga alas 6 na iyon ng gabi. At pagkatapos ay naghapunan na din kami kasabay ng pamilya ko. Pagkatapos ay nagpahinga na din ako. Habang nag-scroll ako ng cellphone, ay may biglang nag-pop up sa screen ko. At ito'y sa friend request ng Facebook, kaya tininan ko na lang din. Pagtingin ko, laking gulat at nalaki ang mata ko. Na mabasa ko ang pangalan ay napakapamilyar ito sa akin. Ang nakalagay na pangalan ay Rydel Ortiz. Bigla akong napatigil at kinabahan. Sino na ba kasi ang hindi matitigilan na ang pangalang iyon ay ang kinababaliwan ko noong high school? Sus! Naman, anong pang hinihintay mo? Accept na request na. I-accept mo na yan. Parang di ka naman nababaliw dyan noon eh. Ang sabi ko sa sarili ko na parang kinikilig at basta hindi ko maipaliwanag. Kaya ang ginawa ko ay tinanggap ko ang friend request na yun at hindi lang nakalipas ang 1 minuto at tumunog kaagad ang messenger ko. At pagtingin ko, nag-message siya sa akin. Hi, kumusta ka? At ako'y napatigil na parang di makagalaw sa kilig. Kaya ang ginawa ko ay tiningnan na lamang ang message niya. Nag-chat na naman siya ng, Lo, sin lang? Pagka-reply naman no. Kasi na-miss kita. Ikaw kasi di ka na namamansin simula nung nagtapos tayo ng high school. Hoy! Si girl parang nasa cloud 9 na sa kilig. Yun talaga ang na-feel ko sa oras na yun at napasabi ako, baka sabihin nito, suplada ako. Re-replyan ko na lang. At yun ang ginawa ko. At nag-reply ako ng, ay, sorry, busy lang kasi kakatapos lang din kumain. Yun ang chat ko at nag-reply din siya ng, Mabuti naman. Busy ka ba bukas? If kasi hindi, yayaan sana kita mamasyal bukas sa tabing ilog ba? Mamimingwit tayo. Kasi tagal na rin hindi ako nakaranas noon eh. Baka pwede ka. ha? Bakit ako naman? Ang gusto niyang makasama. Sabi ko sa sarili ko at nireplyan ko siya na pumayag ako kasi miss ko na din kasi ang lugar na iyon at crush ko naman din yung lalaking yun. Kaya go na ako. Pagkatapos ng conversation namin ay natulog na din ako at nagpaalam sa kanya na mauna nang matulog kasi pagod ako at para ring magmukhang fresh bukas kasi makikita ko si crush. Alas 6 na ng umaga nang magising ako. Pagkagising ko
ay agad akong naligo, kumain, naganda para sa aking pagkikita ng crush ko. Tumunog ang messenger ko at may message na nag-pop up na ang sabi, Hey, nasan ka na? Andito na ako. Ayan pa ba kita o susundin na lang kita dyan? Hoy, namula naman si girl. Di ko lubos maisip na sa tuwing kausap ko or kachat ko siya, namumula ako na parang hotdog cherries. Siyempre naman no, pipiliin ko na sunduin niya ako. Prinsesa kaya ito, sabi ko sa isipan ko. Nag-reply ako, ikaw, pwede din naman sunduin mo ako. Pero sa isip ko, may kasama yun na sunduin mo ako papuntang altar. Hay nako, ano ba itong papasok sa utak ko? Celine, be ready. Dapat mabango, maganda at fresh ka. Kasi crush mo ang karap mo ngayon, ang sabi ko sa sarili ko. Busena ng motor ang aking narinig at nakita ko na ang isang matipunong lalaki, macho, moreno at paglapit niya mas na-inlove ako ng sobra sa bango nito. Ang mapuputing ngipin at mga ngiting parang dinadala sa Cloud9. Pero sa isip ko lang yun ha. Celine, huy, tara na. Ha? Ang sabi ko na natutula. Ay sorry, hehe. Sige, tara. At sumakay na ako sa kanyang motor. Huy, Day, ano ba to? Sabi ko sa isipan ko. Sana totoo na to at napangiti ako sa sarili ko. Ayos ka lang ba, Celine? O bakit parang namumula ka? Ang sabi ni Rydell. Ay, hindi, maaraw kasi. Ang sabi ko naman, maaraw ba o kasi kasama mo ako? Hoy, ano ka ba, Rydell? Ikaw talaga ha? Mapangasar ka pa rin, wala ka pa rin pinagbago. Ang sabi ko at bigla akong napatigil sa pagsasalita nang kinuha ni Rydell ang dalawang kamay ko at nilagay niya sa kanyang mga baywang. Umawa ka, kasi baka mahulog ka. Sige ka, pag ayaw mo humawak, lalakasan ko ang takbo nito. Ang wika ni Rydell na siya namang kinilig ako. Hoy Rydell, ikaw ha? Tigil-tigilan mo ako. Di porke gwapo ka, lahat ng babae patay sa'yo. Ha? Anong gwapo? At totoo naman patay-patay ang mga babae sa akin noon. Isa ka nga dun eh. Sabay asar na tawa ni Rydell sa akin. Hoy, di kita crush no? At anong patay na patay? Ikaw talaga, galing mong gumawa ng istorya. Ang sabi ko naman, pero sa loob ng isip ko ay kinikilig ako. Alam mo, Celine, maganda ka sana. Kaso, ang suplada mo na ngayon. Paano ba ako makachance niyan sa'yo? Wika ni Rydell. Hoy, Rydell, ano ka ba? Hindi ako suplada, no? At hindi maganda. Tumigil ka na nga, nandito na tayo. At dumating na kami sa lugar kung saan doon kami mamimingwit at mag-uusap. Nagsimula na kami nag-usap at lahat ng mga alaala namin nakasama kami, maglalaro, magkukwentuhan, mamimingwit na kung saan naging parte na aming kabataan noon. At hanggang sa dumating ang usapan kung paano kami inaasar ng mga kaklase at kaibigan namin noon na kami raw ay magjowa at magkakatuluyan at doon kami ay nagtatawanan. Sa ilang araw na kasama ko si Rydell ay tila ba lahat nanumbalik sa akin at para bang nanumbalik ang loob ko sa kanya at mas naging agresibo pa ito ng isang araw ay niyaya ako ni Rydell na gumala sa isang sikat na resort sa amin. Di ko maintindihan ang sarili ko ng oras na yun na biglang sinabi ni Rydell sa akin na gusto niya ako at bigla talagang tumigil ang mundo ko sa mga salitang iyon na binitawan ni Rydell. Oo, Celine. Alam mo, noon una pa naman talaga gusto na kita. Kahit nung high school pa, akala ko noon puppy love lang kasi mga bata pa tayo noon pero ngayon gusto ko naman talaga ako at kung pwede ko lang malaman na may pag-asa ba ako sa'yo. Ang sabi ni Rydell na parang ang buong kutsara ay gusto kong lunukin kasama ang pagkain na kinakain namin. Celine, gusto kita. May pag-asa ba ako sa'yo? At ako ay natulala na biglang napukaw nang hinawakan ni Rydell ang mga kamay ko.
Ha? Alam mo kasi, Rydel, mabait ka naman eh. Gwapo. Crush ng lahat. Oo, crush naman kita. Kaso di naman kasi yung dahilan para umuo ako kaagad. Pero kung gusto mo, antayin mo yung oo ko kung makapag-antay ka. Oo, Celine. Kaya kita nang antayin. Natiis ko nga na walang girlfriend simula nung graduate tayo ng high school. Kasi ikaw naman ang gusto ko, kaya antayin kita. Dumaan ang ilang araw at panahon naman para bumalik ng boarding house. Kasi pasukan na naman, pero bago ang lahat ay minisage ko si Rydel na magkita sa dati naming tagpuan. At doon ay binigay ko sa kanya ang matamis na aking oo. Masaya kaming dalawa noon at masaya din ako dahil nakalipas ang ilang taon, guro na ako. At si Rydel naman ay isa ng certified doctor. Masaya at healthy ang relasyon namin. Di ko lubos maisip na ang dating kaibigan at naiinisan ko ay siya na pala ang aking makakasama. 6 years na kami ngayon at masasabi ko talaga na pag tinadhana, my forever. At dito nagtatapos ang aking istorya. At iyon ang ating letter sender na mula sa Mindanao na si Celine. Nasaysayan natin ang kanyang buhay pag-ibig na sigurado namang tayo ay kinilig at yun ang kanyang istorya na pinamagatang Sa Tadhana My Forever. At dito na nagtapos ang ating programa sa araw na ito. Ako ang inyong lingkod, si Ate Arlene, at ito ang ating programang Dear Ate Arlene.